Panginoon. Amen! So, are you ready for the Word? Okay. Alam ko po may gagawin ang Panginoon mamaya, kaya lang tapusin muna natin ito. Marami po tayong gagawin ngayon. Kahapon, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Nasaan si Brother Ed? Nandun. Nagkaroon po tayo ng first community service sa Montalban at na-bless po kami sa mga taong pumunta doon. Pumalakpak nga ang mga taga-Montalban. Wala bang taga-Montalban? Lahat ng mga taga-Montalban pumalakpak. Wala. Puro San Mateo. San Mateo. Yan. Glory to God. Nandito sila. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy at ngayon po siguro ay tatapusin ko na momentarily yung series na ginagawa natin patungkol sa walking in the love of God. Amen? Salamat sa tatlong kausap ko. Are you walking in the love of God? Pakitaas ang kamay yung mga na lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. Glory to God. So that means you are experiencing your miracles. Amen? Sino ang nakakatanggap dito ng himala? Glory, because when you walk in the love of God, you walk in the realm of the miraculous. Amen. So tayo po ay magpapatuloy yung mga nakaraan nating mga pag-aaral. Una, ano ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Sabi natin, the love of God is the greatest manifestor. Ang pag-ibig ng Diyos, kung ating tinanggap at tayo ay nagpapakita ng pag-ibig sa ibang tao, nagmamanifest si God sa buhay natin. Ano ang nagmamanifest sa buhay natin? Ang kalwalhatian ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang kayamanan ng Diyos. Amen? Diba, nakaka-excite, di ba? You are becoming more and more like Jesus every day. Amen? And when you're becoming more like Jesus, Jesus was attracting miracles. Amen? He attracts blessings. You attract the good things in life. You don't have to look for them. They will come naturally. Amen? At sabi natin, when we walk in love, alam niyo po, we are protected by God. Amen? So paano tayo? Buksan po natin ang ating text na pinag-aaralan dyan, 13:34. A new commandment I give to you, that you love one another. As I have loved you, that you also love one another. Verse 35, by this, all will know that you are my disciples if you have love for one another. Sabi ng Panginoong Jesus, ito po ay bago siya i-crucify, bago siya mag-glorify, at bago siya umakyat sa langit, binili na niya ang kanyang mga disciples. Sabi niya, a new commandment I'm giving you. Ang old commandment is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. That was the old. Why? Love your neighbor as yourself. Diba? So kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo rin mamahalin ang kapitbahay mo. But the Lord said, a new commandment I'm giving you. Love others as I have loved you. Amen. At paano ba nagmahal sa atin ang Panginoong Jesus? Siya ay nag-alay ng buhay. Amen. At siya ay patuloy ngayon, nakaupo siya sa kanang luklukan ng Ama, patuloy siya never-ending interceding for all of us. So when you love someone, you love him like Jesus, and you continue to pray for him. Amen. Okay. So ngayon, pinag-aaralan natin, paano ako magmahal katulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus? Paano ba nagmahal ang Panginoong Jesus? The Bible clearly tells us how to love one another. Sabi niya, because this is how you will be known. Alam niyo, tayong mga Kristiyano, hindi tayo makikilala dahil tayo ay mahabang mag-service. Tayo ay powerful mag-praise and worship. Tayo ay laging nagbibigay. Tayo ay mababait. Hindi. Amen? O tayo ay magagandang manamit. Amen? Hindi tayo makikilala doon. Makikilala tayo sa pamamagitan ng ating pag-ibig.
Kaya makikita mo yung mga tao na nagsasabi kami ay Kristiyano, ngunit wala kang makitang pag-ibig sa kanilang buhay, hindi sila Kristiyano. Amen? So, dito tayo pinag-aaralan. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:9, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi ko na kayo kailangang turuan tungkol sa pag-ibig. Sapagkat, sabi niya, that I should write to you, for you yourself are taught by God to love one another. Amen? Di ba? But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God. It is the Holy Spirit that is teaching us to love one another. Why? Sabi sa verse 10, anong sabi sa verse 10 ng Thessalonica? And indeed, you do so toward all the brothers. Sabihin mo, I love all the brothers and the sisters who are in Marikina. But we urge you, brother, that you increase more and more. Sabi ni Apostol Pablo, alam ko nagmamahalan na kayo sa isa't isa. Ngunit gusto ko na kayo ay mas higit na magmahalan pa. Amen? Bakit daw? Verse 11. That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you. Bakit? Verse 12. That you may walk properly toward those who are outside, and that you may lack nothing. Look, gusto ng Panginoon na tayo ay mag-increase sa ating love walk para, sabi niya, we can walk properly with the unbelievers. Para yung mga unbelievers, ay, ang sarap naman ng pagmamahalan ng mga Kristiyano. Gusto ko rin maging katulad nila. And it's not only that, and that you may lack nothing. Alam niyo ang secret ng prosperity? Walking in love. Walking in love. Kaya kahit ano ang ginagawa mo na ikaw ay yumaman, if you are not walking in love, kahit anong pananampalataya meron ka, yayaman ako. If you are not walking in love, you will not. Anything you are believing God for, if you are not walking in love, it will not come to pass, because faith worketh by love. Amen. So, meron tayong mga pinag-aaralan na mga paano ba nagmahal ang Panginoong Jesus? Kung ganon, ay paano din tayo magmamahal? So, alam na natin, we have to give our life to one another, pero meron akong binibigay sa inyo na mga ilang pointers yon, ilang bagay. Number 1, sabi po dun sa Romans 12, 9-10, love prefers. Sabi niya, love prefers. Let love be without hypocrisy. Ang pagmamahal po ay hindi nagbabalat kayo. Ang tunay na pag-ibig, hindi mapagbalat kayo. Kayo mga lalaki, kung kayo ay manliligaw at sasabihin nyo sa mga babae, mahal nyo sila, at nagbabalat kayo, hindi yan tunay na pag-ibig. At re-resback yan sa inyo. Amen. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. So sabi natin, love prefers. To prefer is to honor. To prefer is to lead in honoring someone. To prefer is pagpaparaya sa Tagalog. Magparaya ka. Huwag yung puro sarili mo, iniisip mo. Amen? Okay, are you getting this? Okay. Number 2, love does no harm. Sabi po sa Ephesians 4:32, and be kind to one another, tender-hearted. Ibig sabihin, malambot ang puso. Forgiving one another. Even as God in Christ forgave you. So, paano daw tayo magpatawad? Magpatawad tayo katulad ni Jesus. Alam niyo nung pinatawad tayo ng Panginoong Jesus at hinugasan ng kanyang sariling dugo, anumang pagkakasala ang gawin natin ng nakaraan, sa kasalukuyan at kinabukasan, pinatawad na yon because they are all under the blood of Jesus. Kaya lagi tayong magpapatawad. Ano sabi ni? Perfect, unending, hindi 7 days 7 times a day or 77 times a day.
Hindi 70 times 7 a day. It is perfect, never ending. Amen? Tanong ko, kaya nyo? Kaya nyo? Kaya natin. Dahil sapat ang biyaya ni Lord sa atin. Di ba pinag-aralan natin yung biyaya ng Diyos? Love is a grace from God. Forgiving is a grace from God. Amen? So sabi mo, kaya ko. Amen. So number 4, ay love does no harm pa tayo? Ay, sorry Kaya naman pala, love forgives ako. Love does not no harm. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Pagka sinabi ng boyfriend mo, mahal kita, kaya kailangang saktan kita. Hindi yung totoo. Amen. Ang magulang, dahil mahal niya ang anak niya, ay ididisiplina niya. Amen. Ang harm ay tinitake mo. Diba? Instead of inflicting the harm, you take the harm for the person you love. Amen? Okay. So number 3, love forgives. Kaya pala kayo nakatanga. Diba? Love does no harm. Tapos nasa love forgives tayo. Amen. So love forgives. Natapos ko na. Number 4, love covers. Amen? Ano ibig sabihin ng covers? Hindi ibig sabihin na magsinungaling tayo para sa ibang tao. To cover is, wag nating ipamalita at ichismis ang kasalanan ng ating kapatid. Amen? Sabi sa 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Papabayaan ko na lang bang magkasala kung totoong nagkasala? Tinuruan tayo ng Bible. Sabi sa Matthew, kung nagkakasala ang kapatid mo, kausapin mo siya in private. Pagka ayaw niyang makinig, kumuha ka ng isa mo pang kasama at sabihan siya. Pag ayaw pa rin niyang makinig, sabihin ninyo sa mga elders ng church at sabihin ninyo sa church. Pag ayaw pa rin niyang magbago, huwag kayong maki-fellowship sa kanya. Amen? Klaro. Pero huwag tayong magsisinungaling sa iba. At pagka ang isang kapatid ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, sabi sa Ezekiel 33:16, don't even mention it. Once na nagsisi ang kapatid mo sa kasalanan, wala kang karapatang ipaalala pa yon sa kanya kasi limot na yon ni Lord. Amen. Okay. Number, na tayo? Love covers. And then, number 5, love